Okay, let's try to solve this. Determine the moment of inertia of the cross-sectional area of the T-beam with respect to the x-prime axis passing through the centroid of the cross-section. So, ito yung given figure natin. So, ano yung pinapagawa sa atin? Pinapa-determine yung moment of inertia of the cross-sectional area of the T-beam. So, ano ba yung cross-sectional area ng T-beam? So, yung cross-sectional area ng T-beam ay ito lang. Okay? So, kumbaga, yan yung kumbaga parang ano no, inverted T-shape. So, yan lang yung cross-sectional area ng T-beam na ito. So, yan lang yung area na i-consider mo. Okay, ngayon, ano yung reference axis nung moment of inertia na i-compute natin? Kasi yun yung kailangan mo munang gawin dito, no? Establish mo yung reference axis. So, as mentioned dun kay problem, ang moment of inertia na i-compute natin ay with respect kay x prime axis. So, nasan ba sa x prime axis? Dito kay figure, eto sa x prime axis. And minention kay problem na yung x prime axis na yan ay nagpa-pass through dun sa centroid ng cross-section. So, sa madaling sabi, itong x prime axis na ito, eto yung x centroidal axis netong cross-section na to. At itong cross-section na to, di ba ito ay composite figure? So, ibig sabihin, yung centroid ng composite figure na yan ay nandito. Let's say, sa point na ito. Kasi 'di ba sa centroid doon dumadaan yung x-centroidal axis. So itong x prime axis na to, again, ito yung x-centroidal axis netong composite figure na to. At yan yung magiging reference axis natin doon sa i-compute natin na moment of inertia. Okay, ngayon, yun yung problema kasi yung x prime axis na yan at yung centroid, hindi naman natin alam kung ano yung location niyan, 'di ba? Kasi hindi naman siya ipinakita or ibinigay dito sa problem na ito. In fact, nilagay dito sa figure na yung sukat na yan mula sa baba papunta diyan sa x prime axis yan ay y bar. Pero ano yung value ng y bar na yan? So yung value ng y bar na yan, kailangan pa natin yan i-compute. So paano natin yan i-compute? So balik ka dun sa pag-determine ng centroid ng composite figure. So, paano ba natin dina-determine yung centroid ng composite figure? The first thing na ginagawa natin dito, ina-establish mo yung reference point. Since itong y-bar na to, sinusukat siya mula dito sa baba. So, ang gamitin nating reference point ay dito rin sa baba. Let's say dito na lang sa point na ito. No, mula dito natin susukatin yung y-bar nga na yan. Okay, papunta dun sa centroid or dun sa x prime axis. Okay? So, ano yung procedure natin dito? No, yung first step natin dito, dinidivide muna natin yung composite figure natin into common geometric shapes or figures. So, dito obviously, ang magiging hati mo lang naman, dalawang rectangle. Okay? So, let's say, ito yung first rectangle natin. And then, ito yung second rectangle natin. Okay, so gawa tayo ng table para sa column 1, it will be para dun sa kung paano natin hinati yung composite figure. Okay, so i-assign natin na figure 1 yung rectangle sa baba. Okay, yung dimensions nito, ang kanyang base ay 150 mm. Ang kanya namang height ay 30 mm. Okay, assign natin na figure 2 yung rectangle na nakatayo. Okay, ang kanyang base is yung 30 mm. Ang kanyang height ay 150. Okay, so okay na yung pagkakahati sa kanya. So, y bar ang kailangan natin. So, ito yung gagamitin mo, no? So, ay bar is equal to summation ng ay. So, una mong kunin is itong a. So, yung a na to, ito yung area ng bawat figure. Okay, so solve natin yung area ng bawat figure. Para dun sa figure 1 natin, rectangle lang naman ito, base times height lang ang area niyan. So, ang base niya ay 150, ang kanyang height ay 30. So, ang kanyang area ay, okay, 150 times 30. Yan ay 4,500. . . 500. . . 500. . . 500. . . 500. . . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. . 500. .
Para sa area naman ng ikalawang figure natin, base times height, ang base niya ay 30, ang height niya ay 150. So actually, same lang, no? 4,500 din. Okay, so okay na tayo sa area ng bawat figure natin. So this time, ito namang y na to, ito yung y coordinate nung centroid nung bawat figure. Okay, measured from the reference point. Okay, so i-compute natin yung y coordinate nung centroid nung bawat figure natin. Again, measured from the reference point. So para dun sa figure 1 natin, okay, ang kanyang centroid ay located, okay, dito sa gitna, 'di ba? Yung centroid nung figure 1 natin. So ang kailangan mong distance, okay, ay mula sa reference point, ito yung reference point natin, papunta dyan sa centroid ni figure 1. So ito yung y coordinate nung centroid nung figure 1. So ano yung distance na yan? Obviously, yan ay kalahati lang ng 30. Okay, so yan ay 30 over 2, which is 15. Okay? And then para dun sa figure 2 naman natin, ang centroid ni figure 2 ay nasa gitna niya, no? So yung gitna ay nandito. Okay. So yung y coordinate nung centroid na yan, it will be measured from the reference point papunta sa kanya. So yan yung ating y coordinate nung second figure natin. So ano tong distance na ito? So ito ay ilan? Bale, ito ay 30, tama? So, ito ay 30. Tapos, di ba itong distance na to, kalahati ito ng 150? Tama, mula dito, papunta dun sa gitna. So, kalahati ng 150. So, ito ay 150 over 2. So, ang magiging y-coordinate nung second figure natin, no, mula sa reference point papunta dyan sa centroid na yan, centroid nung second figure natin, it will be 30 plus kalahati nung 150. So, ilan ito? 30, 150 over 2, 75, diba? So, 30 plus 75 lang yan. So, yan ay 105. Okay? Yan yung y coordinate natin. Ngayon, may mga sign convention natin tayo ha. So, para dun kay area, since puro naman ito solid, no, hindi naman siya butas, so positive pareho yan. Yung y coordinates naman natin, since yung mga y coordinates natin, mineasure naman siya above the reference x-axis, which is ano ha, yung reference axis natin dito is yung mula dito sa baba kasi nandiyan yung reference point natin ha. So, lahat naman yan, mineasure above it, so positive yung mga y coordinates natin. Okay? So, pwede na natin ma-compute din pala no, yung total area. Sige, computein muna natin yung ating total area since meron na tayo ng area ng bawat figure. So, obviously, ano lang to, i-add mo lang, no? 4,500 plus 4,500, yan ay 9,000. So, this will be our total area. So, kompleto na to. May total area na tayo. May area na tayo ng bawat figure. Tas may y-coordinate na rin tayo ng centroid ng bawat figure. We can now solve for y bar. So, yung total area natin ay 9,000. Okay, yung y bar, yan yung hinahanap natin. Equal to, okay, summation ng ay. Pagsamahin mo lang yung ay nung bawat figure. Para sa ay ng figure 1, yan ay 4,500 times 15. Para sa figure 2, plus, okay, ay niya, 4,500. Tapos yung y niya ay 105. Okay, solving for y bar, pindot natin sa calculator. So this will be 9,000 times y bar is equal to 4,500 times 15 plus 4,500 times 105. Okay, shift solve natin. Okay, yung lalabas ng y bar ay 60. Okay, so this is 60 mm. Okay? So, ito palang value ng y bar natin, yan ay 60 mm. Okay. Now na meron na tayong value ng y bar, okay, balik na tayo ngayon dun sa
pinapasolve talaga sa atin, which is yung moment of inertia ha, with respect kay x prime axis. Okay, basta alam natin na itong y bar na ito, this is now 60 millimeter. Okay. So, alam na natin ngayon kung nasan yung location nitong reference axis natin for moment of inertia ha, na x prime axis. Okay. So, ang kailangan natin dito ay moment of inertia with respect kay x prime axis. So, ang gawin lang natin, since composite figure ito, kunin lang natin yung I bar x, okay, nung bawat figure natin. Yung I bar x, ito yung moment of inertia nung bawat figure natin with respect dun sa x centroidal axis nung bawat figure, ha? Okay? Plus AD square. Okay? Plus AD square. Yung area, yung A, yan, yung area. Ngayon, yung distance D dito, okay, this will be the distance, okay, from the x-centroidal axis nung bawat figure papunta dun sa x prime reference axis natin. Okay, take note of that. Yun yung distance D. Sige, sulat ko ha. Yung distance D ngayon dito, this is the distance between the x sub O axis of each figure and the x prime axis of the composite figure. Baga nung kabuuang area or kabuuang figure. Okay? Sige. So, yun yung distance D ha. O, sige. So, kukunin mo lang yan, yung I bar x plus AD square ng bawat figure, tas pagsasama-samahin mo lang. Okay? So, gawin natin, divide natin ha, yung composite figure into common geometric figures or shapes. So, yung magiging hati natin, let's say, uh, yung first figure natin, okay, i-assign natin na first figure, itong nasa baba. Okay? Sige. Drawing natin siya. So, again, ang dimensions niya, 30 mm yung height, 150 mm yung base. Okay, para sa second figure naman natin, okay, ang i-assign natin dyan ay, okay, itong rectangle sa taas. Okay. Ang base niya ay 30 mm. Okay, ang height niya ay 150 mm. Okay, so kunin natin yung I bar x ng bawat figure natin. This is just the x-centroidal moment of inertia of each figure. Para sa figure 1, it's just BH cubed over 12. So, ang base ay 150, ang height ay 30, okay, cube over 12. Sa second figure, ang base niya naman ay 30, ang height niya ay 150, cube over 12. Okay, para dun sa area ng bawat figure, okay, ang area nitong una, again, base times height lang, 150 times 30. So, ito ay 4,5. And then, para sa second figure, actually, same lang din, base times height naman. Pero, it's still 4,5. Okay, now, para dun sa distance D, again, yung distance din natin ha. Distance ito between the x sub O axis ng bawat figure and the x prime axis of the entire composite figure. Okay, so para dun kay figure 1 muna. Okay, para dun kay figure 1, nasan ba yung x sub O axis ng figure 1? So, yung x sub O axis niya, of course, dumadaan dun sa centroid niya. So, yung x sub O axis niya ay ito. Okay, of the figure 1. Okay, ngayon, yung distance na kailangan natin is between this x sub O axis
and the x prime axis. So, this is the distance d that we need. So, paano mo kukunin yung distance d na yan? So, as we know, mula dito sa baba hanggang dito kay x prime axis, yan ay 60 mm. Ngayon, ang distance lang na kailangan mo ay ito. So, di ba yung y prime hanggang dito sa baba? So, para makuha mo tong d1, isubtract mo lang to. Tong distance na to. Ngayon, ano tong distance na to? Di ba kalahati lang to nung 30? So, ibig sabihin, yung d1 natin na yan, it will just be yung 60, which is yung y bar natin. Tapos, subtract lang natin yung kalahati nung 30 para makuha natin itong d1 na ito. Tama. So, yan ay 60 minus 15. Ilan ang 60 minus 15? 45. Yan ay 45. Okay, so ito yung distance D para kay figure 1. Para naman kay figure 2, okay, nasan ba ang x sub O axis ni figure 2? So, ang x sub O axis niya, of course, nandun sa centroid niya. Ang centroid ni figure 2 ay nandito sa gitna niya. So, ang x sub O axis niya, dumadaan dyan. So, ito yung x sub O axis ng second figure natin. So, ano yung distance D na kailangan natin? Distance between this x sub O axis papunta dun sa reference x prime axis. So, ngayon, ano tong distance 2 na ito? Okay? So, as we know, so, mula dito sa baba, hanggang dito sa centroid, no, nung ikalawang figure natin, di ba ito ay, ano lang, 30 plus kalahati nung 150. So, 75. Tama? Ngayon, kung yan yung distance mula sa baba, papunta dyan sa centroid ng second figure natin, since dito itong kailangan natin, isubtract lang natin dito sa 30 plus 75 yung 60. Tama? Para makuha mo itong dito na ito. Tama? So, yun yung gawin mo. So, 30 plus 75, isubtract mo dito yung 60 para makuha mo yung D2. Tama? So, solving for this, ano ilalabas dito? So, ito ay 30 plus 75 minus 60. So, ang lalabas dito ay 45. So, this is also 45 pala, no? Okay, yung dito natin. Alright, anyway, so, mula dito, kompleto na to, no? Okay, pwede na nating i-apply yung ano natin, formula natin. So, solving for the moment of inertia with respect kay x prime axis, kay pagsamasamahin lang natin yung I bar x plus AD square ng bawat figure. Starting with figure 1, ang kanyang I bar x ay 150 times 30 cube over 12. Plus, ang kanyang area ay, ilagay na natin mismo, no, 4,500. Tapos, ang kanyang distance d ay 45. Take note, yung distance d ay naka-square. So, i-square mo to. This will be para kay figure 1. Plus, para dun sa ating figure 2. By the way, yung sign convention natin, ha, kapag shaded yung area, yung buong I bar x plus AD square niya, positive. Pero kung butas, okay, negative yung buong I bar x plus AD square. So, ito naman, wala namang butas dito. So, puro positive tayo dito. Okay, para dun sa figure 2, ang kanyang I bar x ay 30 times 150 cube over 12. Okay, plus ang kanyang area ay 4,500 din. And then ang kanyang distance D is actually 45 din. It's just the same. Okay, so from here, pwede na nating maibigay ang kanyang I or moment of inertia with respect sa x prime axis. Pindot natin sa calculator. Okay, so this is 150 times 30 cube over 12. Okay, plus A. Tapos ang distance din niya ay 45. K square. I-equal ko na agad to, no? Tapos i-ano ko siya. I-store ko siya kay A. Okay?
Para dun sa ikalawang figure, 30 times 150. And then, naka-cube din yan. Okay, over 12 plus area na 4, 5. Tapos ang distance din niya ay 45 square. So, i-equals ko. So, store ko naman to kay B. Okay, so alpha A, yun yung in-store ko dun sa unang figure, plus alpha B, yun na may in-store ko sa ikalawa. Press equal, yun na yung sagot. So, ito ay 2, 7, tas ilan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, pwede ko na lang to isulat na 27 times 10 raised to 6. Anim yung 0, no? 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, anim na 0. So, ang magiging unit natin dito, since ito ay moment of inertia, millimeter, tapos naka-raise to 4. Okay, so this is already the answer for this problem. So, this is the moment of inertia with respect dun sa x prime axis. Yan ay 27 times 10 raised to 6 millimeter to the 4th.